Good day mga kabombs bookplate. Ang dami ko nababasang comments na hindi kayo makapag-sell or makagawa ng transaction dito sa Gcrypto ni Gcash. So today, actual kami ipapakita sa inyo na magsisell tayo. So makikita natin kung makakapag-sell nga ba tayo. Pero dito meron akong open orders dahil gumamit ako ng sell limit order. Pero tandaan nyo, kahit ma-hit yung target price, maaari din na hindi guaranteed na ma-execute etong sell limit ko. Dahil kailangan pa rin na may buyer sa presyong ito. So sa case ko, ayan, mapapansin nyo, dapat ang limit price ko ay 5,550,000. Kapag pumunta tayo dito sa may portfolio and chinek natin yung currently pricey Bitcoin, makikita nyo dito na mas mataas na yung kasalukuyang price ni Bitcoin. So, ibig sabihin, tama naman na hit ko yung target price ko, pero walang pumili, kaya naiwan lang na open yung order ko. Kung mapapansin nyo din mga kabomboms, kapag bumalik tayo dito sa aking portfolio, mapapansin nyo, based sa computation ng sell limit ko, dapat mas mataas na rin yung portfolio value ko dahil na-hit na yung presyo ng Bitcoin na target ko. Pero sa actual portfolio, mas mababa pa rin ang value dahil estimate lang yung nakikita natin dito at may spread at fees. So, instead na 7,639 na yung makikita natin sa portfolio ko, naglalaro pa rin sa 7,511 yung kasalukuyang price nito sa aking portfolio. So, hindi lahat na makikita natin dito ay dapat magmamatch dahil nga meron tayong tinatawag na spread at fees. So, sa mga nagtatanong kung bakit hindi na ibenta yung kanilang crypto kapag gumamit sila ng sell limit dahil maaaring hindi pa nabibili. So, kailangan meron din buyer. Take note mga kabomboms na kahit tumaas yung Bitcoin or ang pinaka-worst bumaba, maaari pa rin maiwan yung ating open orders hanggat walang nag-fill ng order natin or walang nagbabuy. And dahil sa tingin ko nga, spike lang yung galaw ng presyo at hindi siya magtatagal, ang gagawin ko na lang, ika-cancel ko to. And ang gagawin kong paraan, magma-market sell na lang ako sa current price para siguradong maibibenta ko. So, kinancel ko muna tong sinet ko na sell limit. And habang loading pa mga kabomboms, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. And don't worry, kung meron pa kayong ibang katanungan, iwan nyo lang yan sa ating comment section. So dito makikita nyo, kinancel ko na yung open orders ko. So pwede na akong gumawa ng transaction, which is magsisell nga ako sa current price ng market. At dahil nga bumabalik sa simula, so itatap ko lang ulit yung Gcrypto. And take note din pala mga kabomboms na kahit ibenta ko sa current market price, hindi ko pa rin makukuha yung eksaktong portfolio value na nakikita ko sa aking portfolio. Dahil meron ngang tinatawag na spread at fees. So, mas mataas ang nakikitang portfolio value pero mas mababa pa rin yung actual na bentahan. So, makikita niya dito yung ating gagawin na transaction. Now, para maibenta ko na yung crypto or yung Bitcoin na binili ko, pupunta lang tayo sa portfolio and isi-search lang natin dito yung crypto na binay natin at isi-sell naman na natin ngayon. So, BTC, tinype ko na dito or sinelect ko na lang yung BTC kasi nasa front naman na. And ito yung current price ng BTC ngayon. Now, itap na natin yung sell and dito sa may sell, once na matap na natin itong sell, ang gagawin na natin dito ay dito tayo sa may market order at hindi na sa limit order. So, sa market order, ito yung currently price ng BTC. Pero makikita nyo, yung total amount ng peso na marireceive ko ay 7,377 lang. And naka 100% yan, ibig sabihin lahat ng crypto na meron ako sa BTC ay ipo-pull out ko na or isi-sell ko na. So, kapag 50%, 75%, ibig sabihin, hindi lahat. Okay? So, pwede nyong pindot-pindotin yan. So, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, magkaiba yung marireceive natin peso amount. So, ito yung peso amount na marireceive ko. And magkaiba yan sa nakikita nyo sa inyong portfolio value dahil meron ngang spread. So, nagbabago-bago yung ating amount na marireceive dahil, syempre, yung price ng Bitcoin ay nagbabago-bago din. Okay? Now, itatap ko na din yung sell now. And maghihintay lang tayo dahil processing. And here makikita nyo yung sell order natin ay successful na. And makikita natin dito yung portfolio value natin dapat magiging 0 yan. And there you go mga kabomboms. Mabilis lang yung naging transaction ko. Napunta na agad sa peso balance ko and anytime pwede ko na i-withdraw. So i-withdraw na natin yung peso balance natin.
So, 7,389 yung available balance ko dahil kakasell nga lang natin ng ating Bitcoin. So, dito wala naman na tong fee kapag i-withdraw natin papunta dun sa ating GCash balance. So, mabilis lang din to. Maghihintay lang tayo ng OTP sa ating email. So, kung saan kayo nagkakaproblema sa pag-withdraw ba or sa pag-sell ng inyong Bitcoin or ng any crypto na binili nyo, so, i-comment nyo lang yan sa ating comment section para alam ko kung ano yung gagawin kong tutorial next time. Okay? So, pupunta lang ako sa aking email and hihintayin ko lang dito yung OTP na pinadala ng GCrypto para maging successful yung aking pag-withdraws from GCrypto papunta sa aking GCash balance. And ipapakita ko din sa dulo ng video yung computation kung magkano nga ba yung kinita ko sa GCrypto. And makikita nyo din kung kailan nga ba ako nag-buy. So, bahala na kayo mag-compute. Pero, yes, ako na din pala magko-compute. So, ipapakita ko na lang sa screen. Alright? So, dito ay lalagay lang natin yung OTP na na-receive natin sa ating email para maging successful na itong ating transaction. Ayan, loading pa mga kababom. So, hintayin nyo lang and huwag nyong i-close yung Gcash nyo para hindi makat. So, eto magkakaroon tayo ng pinaka-receipt and kailangan lang natin magre-login dahil malalog out tayo. So, login lang ulit tayo sa ating Gcash. Alright, so hindi ko natatapusin. So, makikita nyo, ang aking capital ay 7,036. So, ang inaasahan ko sana ay 7,639. So, yung actual na nakuha ko ay 7,389 pesos lang dahil hindi nga na-execute yung open orders ko na sell limit. So, ilang percent dapat ang kinita ko? Sa expectation ko, meron dapat akong 603 pesos na profit. Pero, i-divide natin yun sa 7,036. So, ang aking gain sana ay 8.57%. Now, compute naman natin kung ilang percent yung talagang nakuha ko lang. So, 353 divide natin sa 7,036 which is yung capital natin. So, meron tayong nakuhang 5.02% na gain. Okay? Now, gaano nga ba kalaki ang kinain ng system or yung tinatawag nating spread plus fees? So, 603 minus 353. So, ang kinain or ang nawawala sa atin ay 250 pesos. So, ang laki po niyan, di ba? So, kung 250 pesos, ang kinain ng spread ay 3.55%. So, almost 4%. Kaya kapag nagtitrade tayo sa GCrypto ng GCash, kailangan medyo mataas din talaga yung percentage ng ating profit. Kasi kapag maliit, kakainin lang din ng spread plus fees. Okay? So, ang summary natin dito, ito yung pinaka-simple table ng explanation natin. So, item amount percent. So, yung expected gain ko sana, kung na-execute lang yung open orders ko is 8.57%. Pero dahil actual gain tayo, meron lang tayong 5.02%. And yung kinain ng GCrypto dun sa ating transaction ay 250 pesos. So hanggang dito na lang ang video natin for today. And sana na pakita ko sa inyo kung paano ba talaga mag-sell dito dahil ang dami ko din nare-receive na comments na hindi daw sila makapag-sell. But don't worry, kapag halimbawa hindi talaga kayo makapag-sell, gagawa natin ng tutorial yan. So mag-comment lang kayo dito sa ating video. And by the way pala, kapag meron kayong halimbawa, biglang nawala yung pera nyo dito sa may GCrypto, meron na din tayong tutorial niyan. So makikita nyo yung pinaka-thumbnail, eto, nasa screen. And yung link naman ay nasa description. Stay blessed everyone!